Dumating talaga din sa point na hinanap ko si Lord sa buhay ko kasi parang lagi ako nakikipag-paddling pero parang walang nabago. Nag-decide ako na bumalik na uli sa cell group kasi alam ko na may kulang talaga, as in may kulang, sobrang laki ng kulang sa buhay ko. Hindi nawalan ng saysay yung desisyon ko na bumalik muli. Tapos nag-decide ako na yung amo ko na yun yung nagiging dahilan para hindi na ako makatin kasi sila yung nasusunod sa oras ko. Nag-decide po ako na iwan na sila kasi napabayaan ko na yung pag-church ko, pag-cell group ko. Pinalitan po ni Lord ng hindi nga doble po, halos triple po yung napuntahan kong amo na yung sahod ko doon. Dinubli nila at saka hindi lang po siya isa, nadagdagan pa ng isa. Dumating yung encounter noon, yun lang yung unang-unang atin ko po na talagang hindi ko pinagsisihan na binigyan ko ng oras talaga. Isang linggo after nung encounter, nagising po ako bigla na sabi ko, totoo ba to? Sabi ko ganun. Hindi ko hinanap yung nibbler set ko nung gabi. Na first time po nangyari yun. Pero sabi ko na assuming lang yata ako. Kasi baka hindi lang ako pagod kasi ganun. Di, sa sarili ko lang, tungtuhan na ako. Pero sabi ko, hindi, okay lang maging assuming. Baka nga totoo na, sabi ko ganun. Dumaan yung mga sumunod na araw. Hindi na ako nakatiis. Umiyak na ako, sabi ko. Lord, sabi ko, totoo yata talagang magaling na ako kasi tuwing natutulog ako, hindi na ako nagigising ng madaling araw para magsaksak ng nebulizer ko. Sa sumunod na araw, ganun pa rin. Hindi na po ako nakatiis. Beto na ako doon sa cell group namin. Sabi ko, Norms, hindi na ako nag-nebulizer. Sabi niya, God is good. Sabi niya, pinento ko na kanya po dyan, hindi na ako nag-nebulizer. Pati sa asawa ko. Sabi niya, talaga? Ganyan. Sobrang tuwa niya. Tuwing darating po yan, laging sinasabi niya na, totoo, hindi ka na lang nag-nebulizer. Sabi ko talagang hindi na alam. Binabalot ko na yung nebulizer. Sabi ko, itatago na kita kasi hindi na kita kailangan. Bago mag-birthday ako noon, sabi ko, Lord, sobrang ganda ng pa-birthday mo sa akin kasi yung mga dinididma ko dati na tawag sa akin. Yung pala yung paraan para ako makalaya sa matagal ko ng sakit. Kapag naalala ko po yung Jeremiah 29:11, naiyak po ako kasi hindi pala yun ang plano sa akin ng Lord na maghirap ako. Doon sa simpleng asma na nararamdaman ko na ang plano pala sa akin ni Lord, magkaroon ako ng buhay na siya. May patutunguhan. Ngayon, ini-enjoy ko na po magdala ng slim bag. Hindi lang po slim bag yung aking ngayon po, anligalan na ako kung saan ako nakakarating siguro. Pero hindi kami ginautang dati, yung bahay namin. Pero nung yung December po yun, bago magkatapusan, nag-promise ako dun sa kausap ko na katapusan, bibigay ko. Kasi parang yung mga chat niya sa akin talagang nakakatakot na, yung mga medyo masakit para sa akin. Sabi ko, katapusan, siguradin, maibibigay ko kahit wala pa akong hawak. Pero bago po magkatapusan, naibigay po namin yung 30K na parang ang feeling ko po noon, napakalaking halaga sa tulad po namin na-provide po ni Lord yung pangangailangan namin December. Kaya bago po pumasok yung 2024, naibigay po namin yung 8 years na nakasanla po yung bahay namin ng 30K. Pero hindi po hinayaan ng Lord na mapahiya kami. Doon sinabi ko na katapusan. Yun po, naibigay po namin nung December. Ako po si Cheryl. Yung 2023 po talaga, pinawi ni Lord lahat ng yung kabigatan sa dibdib ko na akala ko hanggang doon na lang yung buhay ko. Ako mismo nagsasabi na baka ito na ikaw, pero hindi pala. Hindi pwede natin limitahan kung anong kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. So, Lord, salamat dahil hindi lang matatapos yung ginawa mo sa akin sa pagpapagaling. Hindi lang doon sa nakuha na namin yung bahay namin. Marami ka pang tatapusin na planong maganda sa buhay namin. Totoo, my Lord. Sabi ko, ako yung buhay na patutuunin ninyo.